Hola everyone! Welcome back to my channel. So in today's video, ay magbibigay tayo ng construction update dun sa new project natin na temporary facilities of Atara Suites. So kagagaling lang ko lang kanina doon sa napakainit na area doon. At nag-instruct na ako sa mga possible na itatrabaho ngayon. By the way, Sunday pa lang ngayon dito at kayod pa rin tayo kahit Sunday. Kasi kinakailangan natin magtrabaho at marami tayong ambitions in life and gustong marating ng mga goals, makamit ng mga goals. Kaya kailangan tayong magsipag para maano yan. Kahit na super init at kailangan pa rin natin magtrabaho. At huwag kalimutan na magsimba kasi Sunday ngayon. Mamaya pag na-settle na dito na part na medyo okay na sila na iwan, so magsisimba na kami. Then, so i-flash ko yung mga videos na na-video ko kanina para sa construction update natin. At magbibigay rin ako ng mga attitude na dapat natin taglay para maging contractor tayo. At kasi pag contractor talaga, dapat talaga matigas yung puso natin. Hindi matigas dahil maldita ba or ganun. Matigas in a way na kakayanin natin lahat ng problema, na hindi madaling mag-give up, especially emotionally, kasi na super stress and talaga ang pagiging contractor. So let's see the updates sa construction site natin. So, currently, may welding works na tayo dito. So, nag-cross bracing tayo para sa GI pipe na poste natin na isasama natin sa buhos ng column. So, ito ay embedded. And, natapos na rin yung matting natin na 60 cm by 60 cm yung both ways. Tapos, yung plumbing. So, ongoing yung plumbing natin. Yung electrical is natapos na yung rough-in. Tapos, yung plumbing na isusunod natin. At dito na part is level down tayo ng 5 cm kasi CR na part na to. At itong rough in natin sa electrical, yung part na yan, so nagko-connect sila lahat patungo sa dyan na part, yan na yung panel board natin. Yan, yung panel board. So, nakikita natin, ito rin yung rebar natin sa wall footing na may dowel at connected dyan para sa slab na matting natin. Ito yung isa pa na poste. So, may 12 tayo na GIP poste. Ito yung, so nagpipintura na to gamit ang red oxide sa lahat ng mga steel materials. Iwas kalawang, protection na rin natin sa mga steel natin. At ito, natapos na yung pintura nito. Yung iba hindi pa na GI pipe. Para yan sa kabilang office. At may C-purlins at angle bar na tayo na isusunod na rin yan sa pagpipintura para iwas tayo sa kalawang. Ito naman yung second office. So, naka-rough in na tayo. Tapos na ang electrical dito. Pag na lang, mga final touching, final adjustment na lang. Tapos na rin yung column. Tapos yung wall footing, tsaka matting sa slab. Adjustment na tayo dito sa part na to. At by this week or next week, isusunod na yung pag-e-erect natin ng GI pipe column sa dito na part. At plumbing. So now, we're heading to the church. At kita nyo yung isa kong kasama, ang haggard-haggard na ng hair. Oh. Ito yung Dawis Church. Sa likod ng Dawis Church. So, isa ito. So, aside from, tayo spiritually, so, emotionally, and is tayo dito sa, kasi dito sa dagat, pampa-refresh ng mind.
everyone! Welcome back to my channel. Kagagaling lang natin from church and nakapag-decide kami na mag-live mass na lang. May page, may Facebook page yung Taoist Assumption Church. So, doon na lang tayo manonood ng mass and magpa-participate. Kasi, di na namin naabutan yung mass tapos medyo maulan na. Kaya, na-revise yung plan natin. Basta, ang importante is samba tayo sa Diyos sa Sunday ngayon. So, i-continue na natin yung sabi ko kanina na magdi-discuss tayo sa mga traits, attitude, or character ng isang kontraktor para maging isa kang kontraktor, may kanito na mga traits or character. So, ang ibibigay ko is yung top 3 na character. So, this is only based on my experience na first time kong nagkontrata this year, March. So, ito yung mga natutunan ko na dapat na itaglay at ipanatili sa isang pagiging kontraktor. So, first is, dapat meron ka nitong tinatawag na guts. Guts, hindi yung kakapalan ng mukha, kundi guts na meron tayong determinasyon at bravery. Meron tayong lakas na i-accept lahat-lahat ng opportunities, lahat ng darating na opportunities, i-accept lahat ng mga problems, challenges, at mag-focus tayo kung paano natin masolusyonan itong problema na to. So, meron tayong guts to continue the business. So, dapat, rin tayo dito. So, kung meron kang guts, ikaw ay risk taker. So, nire-risk mo, nag-iisip ka talaga na mayroon talaga itong kapalit na bad side or bad effect. So, dapat mag-ready ka sa risk na yan, i-risk mo yan, at the same time, kung ni-risk mo yung part na yan, is mag-aim tayo sa goal talaga natin na ma-accomplish yung project. Then, second na character na dapat nataglay natin as a contractor is kailangan na thick skin. So, thick skin. Hindi rin ito kakapalan na ng balat. So, kasi thick, makapal na, hindi. Ang ibig sabihin nito is ready rin tayong i-accept yung mga criticism. Kasi in the world of business, kahit saan pa tayo pumunta in this world, in this living world, meron talagang mga criticism, mga negative comments, mga nangbabash, mga negative reactions ng mga tao sa project natin. So, learn to accept their negative comments. At yung pagiging thick na tinatawag na dyan is nagre-reflect yan sa iyong emotional. So, dapat hindi talaga matouch yung emotional mo dyan sa part na yan. Ipagpalagay mo na lang at sa isip mo na ganyan talaga yan. Basta sa mundo ng construction, may mga ganyan talaga. Kasi maraming mga kakompetensya, marami talagang kompetensya, maraming yung babash na ganyan daw yung project mo, ganyan. Mas marami pa siguro yung negative kaysa sa positive kasi mas, diba, halos nature kasi ng tao na mas nakikita nila yung negative side compare dun sa positive side. Kaya, yung pagiging thick ng balat natin, sa pagiging thick skin natin, is hindi tayo maapektuhan. Huwag tayo magpapa-apekto sa ganyan ng mga klase ng mga negative comments. Wala, hindi tayo magpapa-apekto. So, again, balik tayo sa una na meron tayong guts, the determination to continue. So, kahit ano pang mangyari, let's continue this business. And third, na top 3 na character na dapat nataglay natin, being humble. So, meron tayong itong tinatawag na humility. So, kasi kahit na umaangat ka ng konti or nagiging steady ka lang sa level mo or ano ba, please maintain the humble character. Learn to appreciate your workers na kung maganda yung pagkapalitada nila, maganda yung gawa nila, so learn to appreciate them. It's the way that nakikita nila sa boss nila as a contractor na mabait itong amo namin, ganun, kasi ina-appreciate sila. Tapos, learn din to accept the criticism. So, pag na-learn mo rin yung i-accept yung criticism, yung sa 2 natin na character, is nagiging humble ka sa part na yan. So, accept negative comments, learn to appreciate, and be humble. Be humble lang talaga. Hindi masyadong maging-mayabang. Kung gusto mong i-post yung mga project mo, it's okay. It's a way of marketing. Sabi ko na nga, it's a way of marketing. Hindi yan na tumataas yung pride mo dahil pinost mo yung project mo, pinost mo yung accomplishment mo. Hindi. It's a way of marketing. Yan yung isa sa secret na mag-post ka sa social media, sa project mo, yung na-accomplish mo. It's a way to gain clients. It's a way of marketing. So, hindi yan tinatawag na nagiging hambog. Hindi yan nagiging hambog. It's a humble way
of advertising our project. Hindi yan pride. So, itong tatlong character na to is nagko-connect lang talaga sila. So, meron tayong guts, meron tayong determination, at kapag naka-accept ka ng mga negative comments, reactions, bashers, ganyan, magiging thick yung skin mo kasi i-affect yan sa iyong emotional. And pag na-learn mo na ma-accept yung mga ganyan na bagay, learn din to appreciate. Kasi ang mga tao natin, mga kakampi natin, sila ay ka-team natin. So, give them appreciation. Hindi pataas mo yung sarili mo kasi part sila sa team ng construction natin. So, pag na-appreciate mo yan na yan, learn to appreciate at saka nag-accept ka ng criticism, ganun-ganon, you're being humble as a person, as a contractor, as a human being. So, let's continue this business. And sa mga nangangarap na magiging contractor, ang masasabi ko lang is hindi madali ang pagiging contractor. Talaga yan, nakaka-stress pag hindi mo na manage yung construction schedule, ganon, nakaka-stress yan. Kaya, it's a time management, marami pang factor na a-affect. So, pag gusto mo talaga ng ganyan, continue, have the guts to continue. So, sana may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo yung video, please click the subscribe button and hit the notification bell, thumbs up rin, para updated kayo sa mga ipopost pa na videos. So, see you on our next vlog. Bye!